Naisip mo na ba kung bakit ka nandito sa mundo? Bakit ka nagigising araw-araw kahit minsan parang walang direksyon ng buhay? Bakit ka nga ba narito? Sa dami ng nilalang sa mundo, sa bilyong-bilyong tao na nabubuhay, bakit ikaw ay isa sa kanila? Hindi aksidente na pinapanood mo ang video na ito ngayon. Dahil gusto kang paalalahanan ng Diyos, hindi ka aksidente. Hindi ka produkto ng tsamba o pagkakataon. Ikaw ay nilikha ng Diyos. At sa video na ito, tatalakayin natin ang 6 na makapangyarihang dahilan kung bakit kanya nilikha ayon sa kanyang salita. Handa ka na ba? Dahilan number 1. Upang makilala mo siya, 1 chapter 17 verse 3, at ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala ka, ang tanging tunay na Diyos at si Hesukristo na iyong sinugo. Hindi ka nilalang para lang magpakaabala sa trabaho, magkasakit at mamatay. Hindi para lang magtagumpay kumita ng pera o magtayo ng pangalan. Nilalang ka para sa relasyon, hindi relihiyon. Para magets mo ganito yan, parang isang ama na nagnanais makilala ang kanyang anak. Kahit maraming regalo, wala pa rin sa kanya ang halaga kung hindi nila kilala ang isa't isa. Ganon din ang Diyos. Hindi lang niya gusto na sundin natin siya. Gusto niya ng relasyon na may nag-uugnay sa inyong dalawa. Gusto niyang makasama tayo at makilala natin siya ng lubos. Minsan kasi, maraming tao ang sumusubok maging mabait, magdasal pumunta sa simbahan pero parang wala pa ring koneksyon kay Lord. Bakit? Kasi pwede kang maging relihiyoso pero hindi konektado. Parang cellphone. Kahit gaano kamahal o kaganda, kung walang signal, disconnected. Ganon din tayo. Maaaring maayos ang panlabas. May trabaho, aktibo sa buhay, may pera. Maaaring malakas ka, matagumpay ka. Pero kung wala kang relasyon sa Diyos, disconnected ka pa rin. Ang tanging signal ng kaluluwa ay ang relasyon sa Diyos. Ito ang tunay na koneksyon na nagbibigay saysay sa lahat. Dahilan number 2. Upang maging kawangis niya. Genesis chapter 1 verse 27. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Sa mundo ngayon, maraming gustong baguhin ang pagkatao nila para lang matanggap ng iba. Pero ang totoo, ikaw ay larawan ng Diyos. Hindi ka basura, hindi ka kulang. Ikaw ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos upang ipamalas ang kanyang pag-ibig, pagkamalikhain at kabutihan sa mundo. Parang salamin, kung ano ang nasa harap, siyang makikita sa likod. Ikaw ay salamin ng kabutihan, pag-ibig at katotohanan ng Diyos. Dahilan number 3, upang luwalhatiin siya. Isaiah chapter 43 verse 7. Lahat ng tinatawag sa aking pangalan, yaong mga nilikha ko para sa aking kaluwalhatian, sila'y aking nilalang at inanyuan. Hindi ka nilikha para lang sa sarili mong ambisyon. Nilalang ka para maipakita ang kaluwalhatian ng Diyos sa kung sino ka sa ginagawa mo at sa paano ka magmahal. Your gifts, your talents, your voice were meant to bring glory to Him. Kapag may isang taong gumaling mula sa sakit at sinabi niyang, Diyos ang nagpagaling sa akin, ang Diyos ang naluluwalhati. Kapag gumamit ka ng talento mo sa pagkanta, pagtuturo at ibinabalik mo ang papuri sa Diyos, naluluwalhati siya. Dahilan number 4. Upang mahalin at mahalin ka niya. Jeremiah chapter 31 verse 3. Mahal kita ng pag-ibig na walang hanggan, kaya patuloy akong naging tapat sa iyo. Hindi mo kailangang maging perpekto para mahalin ng Diyos. Minahal ka niya bago ka pa isinilang. Hindi dahil mabait ka, kundi dahil siya ay pag-ibig. Isipin mo ang isang ina na may bagong silang na sanggol. Wala pa man itong nagagawang mabuti o masama, mahal na niya ito. Ganon kami minamahal ng Diyos hindi dahil sa ginawa mo, kundi dahil ikaw ay Kanya. Dahilan number 5.
upang tuparin ang layunin niya sa buhay mo. Efeso chapter 2 verse 10. Sapagkat tayo'y kanyang gawa, nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. May misyon ka, may panawagan ka. Hindi ka nilikha para lang mabuhay. Nilikha ka para magpabago ng mundo sa iyong sariling paraan. Si Moises ay hindi perpekto, nauutal pa nga, pero ginamit ng Diyos para iligtas ang Israel. Si Esther ay ordinaryong babae lang, pero ginamit para iligtas ang buong bayan. Tanungin mo sarili mo, ano kaya ang gustong ipagawa sa akin ng Diyos? Dahilan number 6, upang makapiling siya magpakailanman. 1 chapter 14 verse 2-3. Ako'y aalis upang ipaghanda kayo ng lugar, upang kayo'y makasama ko kung saan ako naroroon. Sabi nila ang buhay dito sa mundo ay panandalian. Pero isa ang tunay na sigurado, ang plano ng Diyos ay pangwalang hanggan. Kaya't ang layunin ng buhay ay hindi lang para sa ngayon kundi para sa buhay na walang hanggan kasama siya. Ang ating tunay na tahanan ay sa piling ng Diyos. Lahat ng ginagawa mo dito ay paghahanda para makasama siya. Kung nararamdaman mong parang walang saysay ang buhay mo, tandaan mo ito. Ikaw ay nilikha ng Diyos, may dahilan, may layunin at may halaga. Hindi ka aksidente, hindi ka sayang, hindi ka huli na para hanapin ang Diyos. Kung gusto mong matuklasan ang layunin niya sa buhay mo, magsimula sa relasyon sa Kanya. Thank you and God bless you.